Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po minsan pa at iligod mo kami. Salamat po Diyos dahil kami ngayon ay palalakasin mo, lilinisan mo o Diyos at patuloy mo kaming gagabayan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng pagkaunawa. Maraming salamat o Diyos, ikaw lamang ang maitaas sa oras na ito o Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Akin pong hinihingi sa inyo sa mga susunod na 30 minutos o 20 minutes ang inyong attention po. Sandali lang po ito pag-share ko po ng salita ng Diyos. Dalangin ko po na ang mga salita nito ng Diyos ay tumingin mo sa ating puso at magamit natin sa araw-araw natin pamumuhay. Wala po munang magkukwentuhan, wala munang tatayo at kung paglakad-lakad. Hinili ko po ang inyong mga susunod na minuto para po dito sa ating pag-aaral. Tanda po ng ating respeto at pagmamahal sa Panginoon Jesucristo. Amen. Binagyan ko po ng pamagat ang ating aralin ngayon, the resilient Christian. Ano ibig sabihin po ng resilient? Ibig sabihin po ito po ay matatag. Ito po ang resilient, ito yung nakakabangon ka pagkatapos ng mahirap na sitwasyon. Napanood ko po kung ano po ngayon ang dinaranas ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Siguro po, ang ilan sa inyo, pamilya nyo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo ay apektado ngayon ng baha. Ngayon ko lang po, sa tanang buhay ko po, ngayon ko lang nalaman, ngayon ko lang nakita na may 3 sabay-sabay na bagyo sa ating bansa, si Krising, si Dati, si Emong. At talaga po, nakakaturog ng puso na makita ang mga kababayan natin na yung iba ay lubog na talaga sa baha. Lubog na, inanod na ang bahay. Nakita ko kanina, marami yung mga alaga nilang kalabaw, yung mga alaga nilang mga baboy, lahat yun ay namamatay. Alam ko po na sunod-sunod na ang dumarating na kalamidad sa ating bansa. Andyan ang bagyo, landslide, andyan ang pagputok ng bulkan. Pinakabago po is yung Kanlaon, kung hindi po ako nagkakamali. Andyan ang lindol. Ngunit alam niyo po, merong katatian tayong mga Pinoy. Ito po ay ang pagiging matatag. Sabi nga po, ito po yung tuwang-tuwang po ako nung nakita ko po ito Sabi nila, bagyo ka lang, Pinoy kami. Praise the Lord. Bagyo ka lang, baha ka lang, Pinoy kami. Pero alam niyo po ba na ang may higit na katatagan ang isang tao pag ito ay nakay Kristo? Alam niyo po, ang taong wala kay Kristo, yung katatagan niya, hindi yun magtatagal. Bibigay at bibigay din yun. Bakit? Kasi walang Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na ang katatagan ay ito ay nag-uugat sa ating relasyon sa Panginoong Jesucristo. At ang mga dumarating na pagsubok o paghihirap, ito ay isang kaparaanan ng Diyos upang mapalakas tayo at maging matatag. Alam niyo po sa yung katatagan po ng isang Kristiyano, sabi nga pag meron kang Kristo sa buhay mo, ikaw ay subok na matibay, subok na matatag. Hallelujah. At meron pong example
dito sa Biblia ang ating pong si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, basahin po natin yung mga ilan lamang sa mga pinagdaanan niya na mga pagsubok. Sa 2 Corinthians 11:23 to 27 in Tagalog, basahin po natin. Sabi niya dito, ito po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay kapareho po nating tao. Sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. At higit pa nga kaysa sa kanila, dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinagahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses akong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid ni Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulong. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, madalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusukon. Lahat po ito ay naranasan ni Apostol Pablo. Siya po ay nabilanggo, hindi po siya dahil siya ay may kasalanan. Nabilanggo po siya dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Siya po ay nabilanggo, siya po ay hinagupit, siya po ay pinagbabato. Ang kanyang sinasakyang barko ay nawasak, kaya siya po ay palutang-lutang sa dagat. Labis po ang naranasan niyang hirap, ang naranasan niyang pagod, ang naranasan niyang gutom at pagkauhaw. At ilang beses nalalagay sa panganib ang buhay ni Apostol Pablo. Ngunit alam niyo po ba? Si Apostol Pablo, sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, hindi po siya nag-give up. Hindi po niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi po niya tinalikuran ang pag-ibig niya sa Panginoong Jesucristo. Lalo't hindi niya tinalikuran ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ngunit si Apostol Pablo ay nagpatuloy, at dyan po natin makikita na siya ay may resilient na espiritu. Meron siyang kakaibang katatagan sa kanyang buhay. Alam niyo po, kahit na anong lakas ng dumating na bagyo, alam niyo po, ang mga problema, sakit, mga pagsubok, na ihahalin tulad po yan sa hindi lang po literal na bagyo, kundi bagyo. Na po yun, yung pag dumarating yung matinding pagsubok sa ating buhay, yun ay parang bagyo na dumarating sa atin. Kaya nga, si Apostol Pablo, sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan niya, ay nagpatuloy siya sa Panginoong Diyos. Siguro, pwedeng sabihin ni Apostol Pablo, bagyo ka lang, Kristiyano ako, bagyo ka lang, anak ako ng Diyos. Alam niyo po, hindi po madali. Alam ko po yun. Kaya nga ang sabi ko kanina ang tatag ng isang tao ay nagmumula sa pagkakaroon ng relasyon niya sa Diyos, sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos, upang kahit na anong dumating sa buhay, kapatid, hindi ka basta-basta natitinag. Hallelujah! Tandaan po natin itong 3 bagay. Pag tayo po ay
Isaiah 43 verses 2 to 3. Sabi ko dito sa salita ng Diyos, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ito, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko sa ibang bansa ang Ehipto, ang Ethiopia, ang Siba bilang kapalit mo. Yan po ang pangako ni Kristo. Ano yung una? I have. Ano yung meron ka? Meron kang pinangahawakang pangako ng Diyos na kapag tumaan ka daw sa tubig, kasama daw natin ang Panginoon. Na kapag tatawid ka daw sa ilog, hindi ka daw malulunod. Kapag tumaan ka daw sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Kapatid, pag meron kang mga pinanghahawakang pangako ng Diyos, kahit anong lakas ng bagyo, pwede mong sabihin, bagyo ka lang, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Susunod po, I am. Ako ay anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi ako anak ni Satanas. Ako ay anak ng Diyos. Sa Romans 8. Sa Romans chapter 8, starting on verse 37. Romans. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan o ako mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 39. Sorry. So, dito po natin makikita ano kung sinasabi niya, I am. Sabi niya, I am more than conqueror. Ibig sabihin, ikaw ay laging nagtatagumpay na anak ng Diyos. Kaya po, huwag natin kalilimutan na tayo ay anak ng Diyos at kung nasa atin si Kristo, sino ang pwede kakalaban sa atin? Sino ang magtatagumpay sa atin? Kung tayo
tayo, pangako ni Kristo. I am, sino ka? Ikaw ay anak ng Diyos. I can. Kaya mong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatibay. Alam niyo po, nakakalungkot dahil ang ibang tao, eto nga po yung sinasabi ko, pag wala po tayong relasyon kay Kristo, hindi po natin kilala ang Panginoong Jesucristo at wala tayong relasyon sa Kanya. Alam niyo po, pag dumarating ang dagok ng buhay, ito, totoo po ito. Pag dumarating ang dagok sa buhay, pag dumarating ang anumang, sabihin mo ng mga pagsubok na mabibigat, yung talagang parang pakiramdam mo ay hindi mo na mapasan. Alam niyo po ba na ang tao, magagapi ito ng problema at maghahanap ka ng matatakbuhan mo. Tao, maghahanap ka ng solusyon sa iyong sariling kaparaanan. Pero, pag kilala mo si Kristo, may relasyon ka sa Panginoong Diyos, at meron kang malalim na pananampalataya sa Kanya, masasabi mo, bagyo ka lang. Anak ako ng Diyos. Bagyo ka lang. Kristiyano ako. Meron akong Panginoong Jesucristo. Siguro po ang ilan sa inyo. Siguro po sinasabi nyo, ay, kasi pastora ka. Kasi nandiyan ka sa Canada. Kaya madali mo lang sabihin. Alam niyo po ba, hindi rin po ako exempted. Lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Meron tayong iba't ibang pinagdadaanan. Meron din tayong sinusuong na bagyo sa buhay. Ito siguro, kapatid, ang pagkakaiba natin. Merong Panginoong Diyos. Meron Panginoong Diyos na nagtatakbuhan natin. Kaya kapatid, nais ko rin na makilala mo yung Panginoong Diyos na yun. Gusto kong sabihin sa iyo sa oras na ito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Pangako ng Diyos yun eh. Sabi niya sa Hebrews 35, I will never leave you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya hindi ka nag-iisa. Nais ko na makilala mo yung Kristo Jesus na ang tumulong. Siya yung handang makinig. Isang tawag mo lang sa kanyang pangalan, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Nariyan siya. Minsan, hindi lang, palagay lang natin na hindi kumikilos ang Panginoon. Bakit? Minsan hindi siya natin, ay baka hindi na nakakarinig ang Diyos. Nakakarinig po ang Diyos. Alam niyo kung ano yung mga umahadlang? Kasalanan. Kasalanan po. Kaya nga, purihin ang Panginoong Diyos. Dahil pag tayo ay lumapit sa Kanya at sabihin natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. At isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Alam mo ba, kapatid, na ang Panginoong Diyos, kahit saang lugar ka man, kahit saang lupalop ka, nandiyan ang Panginoon. Naririnig niya ang bawat tawag ng isang taong nangangailangan ng kanyang hipo, ng kanyang tulong. Ngunit nais ng Panginoong Diyos
Paano tayo magiging matatag kung hiwalay tayo sa Kanya? Sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. Nasa loob ka man ng bilangguan, nasa labas ka man ng bilangguan, ano man ang estado mo sa buhay, sa Panginoong Diyos tayo humuhugot ng lakas. Sabi niya sa Isaiah 45:22, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, na kay Kristo ang kaligtasan, na kay Kristo ang kapayapaan, na kay Kristo ang kagalingan, na kay Kristo ang kagalakan. Nais ng Diyos, isuko ang buhay mo sa Kanya. At sa Kanya ka lang sumunod at nananalig. Siya ang kapitan mo. Sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo, temporary. Ngunit kung ang Panginoong Diyos, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya magsuko ang buong buhay mo, kapatid. Walang ibang Panginoong Jesucristo, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Walang iba. Walang iba. Marami na ang nagsasabing sila ay anak ng Diyos. Marami na ang nagsasabing sila daw ang daan ng katotohanan. Ngunit ngayon sinasabi ko, kapatid, sa mga salita ni Kristo, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. John 14:6, siya lang ang daan, siya lang ang buhay, siya lang ang katotohanan. Siya lang ang makakapagbigay ng hinahanap, hanap mo ng matagal na kapayapaan. Siya ang makakapagbigay. Kaya paano ka magiging matatag, kapatid? Siya lang. Sa Hebrews 13, sa Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Sa kanya daw po natin ituon ang ating Panginoon. Ang ating paningin kay Jesus lamang. Upang lahat ng mga bagay, alam nyo, pag sa Panginoon ka nakatingin, ang problema mo na dati napakalaki sa paningin mo. Kung sa Diyos mo itinuon ang iyong paningin, ang problema yun ay liliit ng liliit ng liliit hanggang hindi mo namamalayan. Hindi ka na pala naaapektuhan ng problema. Hanggang hindi mo na namamalayan, kapatid. Wala na sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi mas malaki na ang tingin mo sa Panginoong Diyos at sa Kanya mo na ibinigay ang kung ano man ang problema niya. Sabi niya, magtiwala ka at magtiwala lang tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo at siya ang gagabay sa atin. Manampalataya tayo sa Kanyang mga salita. Dahil doon po tayo uhugot ng lakas. Alam niyo po, pinakahuli ko pong nais na basahin sa inyo. Dito po sa Acts sa Gawa, chapter 14, Acts 14, verse 22. Sabi niya po dito, si Apostol Pablo po ito. Natatandaan niyo po yung sabi ko na siya po ay napakaraming pinagdaanan. Pero nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya at paglilingkod at pag-ibig sa Diyos hanggang sa kanyang pinakahuling hininga. Sabi, pinalakas niya ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po walang exempted. Daranas po tayo ng kapighatian ng kahirapan. Ngunit anong sabi ng Apostol Pablo dito sa kanya sa salita?
Maraming kahirapan ang dapat nating ganasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Tandaan po natin, tayo po ay overcomer. Tayo po ay ginawa ng Diyos na lagi ng tagumpay. Ngunit kapatid, paano maging matatag sa kabila ng lahat? Ituon mo lang sa Panginoong Diyos ang iyong paningin. At kung ikaw kapatid ay wala pang relasyon sa Panginoong Diyos, inaanyayahan kita sa panalangin ito. Sapagkat ang Panginoong Diyos, siya dapat magkakita natin. Ang mga oras, pwede natin siyang tawagin. Ama, Ama, walang iba makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Alam kong matagal mo nang hinahanap mo. At alam kong inaasam-asam mo sa oras na ito. Ito na yung pagkakataon mo. Pag wala ka pang relasyon kay Kristo, inaanyayahan kita manalangin tayo. Hallelujah. Mangyari kung tayo tumayo, pwede po ba? Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Pag ikaw kapatid, nais mo na magkatukat yung maibahagi ko nakatatakan. Kapayapaan kay Kristo lang matatagpuan. Mangyari kung itaas natin ang ating mga kamay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda mo ng ating pagsuko ng ating buhay sa Panginoong Jesucristo. At dalangin ko na ang panalangin ito ay hindi lang basta panalangin, kundi ito ay bukal sa puso ng bawat isa. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabitin lang po natin ang panalangin ito. Panginoong Jesucristo, naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos. At naniniwala ako na ikaw ay namatay upang tumusin ako sa kasalanan at bigyan ako ng buhay na walang hanggan. At ikaw ay nabuhay namang muli. Ikaw ang Panginoon ko na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo. Kinikilala ko ako ay makasalanan. At kinikilala ko rin na ikaw lamang ang makakapagpatawad sa lahat ng kasalanan ko. Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako. Linisin mo ang puso, isipan ko. Baguhin mo ang buhay ko. Sinusuko ko ang buhay ko at lahat sa iyo. Nais ko maranasan ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Tulungan mo ako maging matatag sa araw-araw. At mula ngayon, ikaw ang aking ama at ako ay iyong anak. Salamat, Jesucristo. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa buhay, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa iyong banal na Santong Espiritu. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. O Diyos, alam namin na mga salita mo'y makapangyarihan. Alam namin, O Diyos, na kahit, O Diyos, sa ganitong online, alam namin ang presensya mo, Panginoon, na hindi limitado. At alam namin kayang-kaya mo mabutin ang mga kapatid namin, O God. Kapatid namin, O Diyos, na nasa Pilipinas. Kapatid namin, O Diyos, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na umabot sa kanilang
pangangailangan at maraming salamat. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong banal na Santong Espiritu na tumulong sa kanila upang patuloy na makilala ka pa nila ng mas malalim. Tatagpuin mo, O Diyos, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ito ang aming dalangin ng may pasasalamat